Old Testament, isa dira sa Old Testament, Intel, the gentle name of God sa Old Testament. Okay, ara na siya. Una, so din ko rin na natulan dito ni sa mga Hudyo. Okay. Una is the singular name of God. Amo ni ang tetragrammaton, the most holy name of God nga amo na from right to left, Yud, He, Waw, He. May mga meanings po ang Hebrew alphabet letters. Nandito po yan sa Psalms 119. Andyan lang po yung mga titles, but for instance, yung He, kasi Yud po ito, Yud, isang litra from letter, hindi lang yung isulata sa papel, kaya pwede na i-delete lang, hindi pwede i-copy, kaya pag makopy mo, i-preserve mo na ang Hebrew name forever. Okay, Yud, He, Waw, He, muna, apat na kalitra. Pero ang katingalahan na, what is something unique about the Word of God is that it's ready for translation in the English language. Ready talaga siya. That's the beauty of the name of God na hindi ko man ma-explain. So, Yud, ang pagbibigkas, letter Y in English, di ba? He, letter H, Waw, W, He. So, example lang sa'yo, apply ta. Abraham, Sarai. Tapos, hambal sa Diyos, hatag ko ang promise, covenant of blessing sa inyo, magkaanak ikaw, hambal ni Sarai, Sarai. Hindi na, hari na lang mo, si Hagar na lang. So, nag-anak, 13 years, wala siya tawag sa Diyos. One day, nagkanto ang Diyos, kaya fulfill ang promise. Ano ang gindugang sa pangalan ni Abram? H. From Abram to Abraham. What is the meaning of H? Death po. Kamatayon. Nagkanto ang Diyos, gi-fulfill ang promise, pero hindi pwede itipat yun si Abraham sa iya sa lagin, patay siya, gindungagan H. Si Sarai man na author sang sin, the author of sin ni Abraham. Ginhimo man siya Sarah, ginpatay man siya sa iya sa la before na complete sang Dios ang covenant of promise sa ila. May mga meanings mo. Okay, Yahweh. Hambal sa mga Ashkenazi Jews, modern day scholars, munang sila ang naghatag sa mga assignments sa vowels, pronunciation. Pero hambal nila, hindi daw na wow, kundi vow, V-A-U. Munang sa libro mo sa King James, vow ang gamit, Yahweh. Draalin ang Jehovah. So ang Jehovah is a transliteration. Hindi po yan translation, iba kasi ang transliteration, meaning from one language to another language. Bali, hindi siya direct translation. Okay, Yahweh. So, how do we prove nga amo na ang ngalan sa Diyos? So, meaning, the name of God the Father is Yahweh, the name of God the Son is Yahweh, the name of the Holy Spirit is Yahweh. Isa lang. What is the short form of their name? Psalm 68 verse number 4. May mga verses kasi. Ipakisulat na lang. Psalm 68:4. Sing unto God, sing praises to His name. Ano lang name sa Diyos? By His name. Yah. Yah po ang pangalan ng Diyos. So, ang pangalan, short form ni God the Father, Yah, God the Son, Yah, God the Holy Spirit, Yah. And then, proceed tayo sa next rule. Pinasummarize ko lang. Exodus 23:21. Yan po ang next rule. Hambal diri, beware of Him. Exodus na tayo 23:21. Bantay ka mo sa iya, beware of Him, obey His voice. Sino ni siya? Whether the angel or the prophet na ipinadala po. Hambal sa Diyos, bantay ka mo sa iya. And, obey His voice. Tumanon nyo. Whatever He says, you should do. Ano ba? Provoke Him not. Hindi nyo pakigon. For He will not pardon your transgressions. Ano ini nga verse? Nagahambal ini nga pwede ka mo patyon gid sina. Authorize na. Amo balik to si Elijah. Elijah said, ginbastos siya sa 50 ka soldiers and the captain. Ikaw na prophet. Babada. Anto ka sa akin. Ginpadala kami kay aristohon ikaw. May civil arrest kami, may warrant of arrest kami sa imo. Hambal, huwag na bastos niya ako. Sige karon. Kung prophet kita ko sa Diyos, let now fire come down from heaven, consume the 150, patay sila. Wala to kaso nga murder. Wala man siya sala. Murder man ito, tama? Ginpatay niya mo. Wala siya pasensya. Kung kitagaan ka power, subong sila. Murder man itawag sila, pero hindi. Kaya rin man rin ang rule. He will not pardon your transgression. Pag hindi ka ni pasayluan ng sala mo, ang bayad sa sala, kamatayon man sa Romans 3. Klaro na. For the wages of sin is death. Okay, so klaro. For my name is in Him. Hambal sa Diyos, ang pangalan ko, aragid na sa pangalan sa mga ginpadala ko. Okay, so hindi na Moses galit. Katawa lang ang mga Hudyo. Maghambal ka, Moses. Katawa lang sila. Hindi na mo. Ngalan ni Moses sa Hebrew is Mosya. Iya, ang pangalan sa Diyos, Dirima, Iya, Ubada, Iya, Melkei, Iya, si Pana, Iya, si Karaya. Ara ang Iya.
Pag-abot ni Kristo, wala sa punta ang pangalan sa Diyos, kaya ang Diyos naman ang nag-abot, ang pangalan sa Diyos na proper name of God, nga Yah, aral na sa una. Ang una sa English, the Lord is my salvation, hambal ni David. Pero sa Hebrew, Yahshua. Yah, meaning the name of God, and Shoah, meaning Savior or salvation. Mugling na. Para hindi nila mabigkas ang word na Yah, para hindi mabigkas ang name of God, ginahambal na Yeshua. Para hindi mabigkas ang Yah. Ang ngalan gali sa Jerusalem, the city of God magina sa Bible, ang ngalan gali is Yerushalayim. Amo gina sa ancient name sina Yerushalayim, the city of God. Ginhimo nila YI para hindi mabigkas ang Yah, kahit padulong na mo ang mga conquerors. Pag-abot sa mga Germans, ginhimo nila Jerusalem. O nalipay ang mga Hudyo. Kaya hindi na mabigkas ang ngalan sa Diyos. Jerusalem na ginhantod karon. So, kanto kita sa second name, the plural name of God, Elohim, isa lang. So, Elohim pa rin. Isa lang pa rin ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ni Father, Elohim, si Son, Elohim, si God, the Holy Spirit, Elohim, in the plural form. Nga plural form sila, kay kung may work dali, if God is going to do something in the works of God, arang gali ang tatlo. And you can never separate the three. Maghambal ang mga Jehovah's Witness. Sa Father, gid kami, kay labaw mo, si Son lang inyo, gamay power. Inseparable po ang Diyos. Paano mo i-separate ang Diyos na nagpili, nag-choose, isa lang pangalan niya? Elohim. So, dito po tayo sa works of God. Okay, dito tayo sa doktrina ito sa creation. Ang trabaho ng God the Father is only to provide the foundations lang, heavens and earth. Si Kristo as the wisdom of God, amo na thoughts of God, amo na ang foreknowledge of God. Magbuhat na sa bibig sang Diyos, amo na ni ang word of God, tama? Ang mag-implement sa word of God, ang wisdom of God. Sino ang wisdom sa tatlo? Si Kristo po. Wisdom is the application of the law. Therefore, ang law, si Kristo magtungman sila. Okay, siya nagtumal, Old Testament, New Testament, gin-fulfill ko na ang tanan. Hambal niya, it is finished. Pero si Kristo, siya nagpagawa. Hambal siya, light, there was light. Kaya ang gusto sa Diyos, mag-create mo. Si Kristo sina mabuhat. Amo ginanin nag-explain din na sa New Testament, si Kristo gid nag-create siya, nagpagawa mo. Animals after your kinds, fruit trees after your islands, mga seas, bodies of water, mga tanan, storms, buwa ka mo. O, nagawa. Karon si God the Holy Spirit, siya ang naghatag life sang tanan din paggawa sang Dios. Dira na complete ang creation. Okay, diri kita sa let us, plural pa rin, di ba? Make man in our own image. Ara pa rin ang tatlo. Baptizing them, ara pa rin ang tatlo. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Sino ang Savior karon? Oh, hindi ka. Amo ni, ang Savior ang Elohim din na. The way we say Jesus Christ is the only Savior does not mean nga wala labot ang duha. Nga, klaro ina sa John 3:16 mo nga for God the Father so loved the world that He gave God the Son. Ano ang role ng God the Father sa salvation? Ihatag lang si Kristo. Ihatag nila, pag-abot ni Kristo, ginbautis mo ni John the Baptist, nagkanto ang Father, nahatag mo. Hambal sa God the Father, tapos na ako sa role ko wala na ginhambal na ako lang i-summarize. Tapos na trabaho ko sa kaluwasan ko, sa kaluwasan nyo. Ari ng bata ko, pamati kung siya bahala, kamo na karon, hindi ko pamati. Tapos na ang role sa Father, so si Kristo naman. Ginatest siya, ikaw lang bagin ang manluluwas. Hindi ako, si God the Father, wala kan siya nag-clip. Si God the Father na, win sa God the Father. Pero, ang kalainan lang, siya po'y napatay na, ginlubong na banhaw. He was resurrected from the dead. He claimed the power already. Hambal niya, all power is now given unto me. That's the reason that we say it's only the Lord Jesus Christ who is the Savior. Pero klaro po ito. Si Kristo napatay, ginlubong na banhaw. Grabe sa audio ang pagtuon mo. You go to the forward, backwards, up and down, na study it para bisagiin ka lugawon sa mundo, hindi ka mansala, hindi ka kin mamali. So, ang klaro na pag-explain, si God the Holy Spirit, si Kristo napatay, ginlubong na banhaw, maluwas sa bang tao, hindi pagit. Nga, si God the Holy Spirit, hindi mo i-recognize siya ang author sa Bible, hindi si Kristo. Ang trabaho niya sa atong pag-study kang God the Holy Spirit, He convicts the man of sin, hindi si Kristo. He leads the sinners to Christ, hindi si Kristo. He gives faith, hindi si Kristo. O pwede ka mo sa works. Kaya siya man lang makabalo, sino na luwas, hindi na problema ni Kristo, tapos na yung role mo.
Hambalik Kristo, napatay na, banhaw na ako makadto na ako sa langit, wala na ako paki sa inyo. Pero siya mag-abot, ang Holy Spirit, He shall teach you all things. So, pati yung klaro. May role sila the Holy Spirit. It's really inseparable. You cannot say na isa lang ang Diyos diya. Ang Diyos, mali ang statement ko. Hindi ka kahambal na ang Diyos paawayan mo. Isa lang yun na ang Diyos. Pero sa trabaho sa Diyos, it's really a complex work na arangin ang tatlo. Inseparable. Hindi mo pagpaawayan. Maghambal ka tatlo ginang Diyos. Haraman dito. There are three. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That be record in heaven. Pero ano ang songpon? Ang these three are one. So diin ka sa 3 sa 1. Umambal ka sa 3 gida ko, hindi ko sa 1. Hambal pa rin sa iban. One Lord, one faith, one baptism. Hindi ko magpati sila. Hambalon mo. Sige. Tatlo bang ang Diyos, pag-ampo ko amo lang sa hambal ko sa ilang. Pag-ampo ko separate, karon magpamati ako, paano ka mag-ampo sa Father, sa Son, at sa Holy Spirit at the same time, in one prayer? Sige nga. Hindi nila nagawa. Kasi wala tayo, hindi po tayo tinuruan na mag-pray sa Holy Spirit. Exclusive po siya. God the Holy Spirit is exclusively the Spirit of the Father and of the Lord Jesus Christ. Wala din siya pakialam sa tao. May pakialam lang siya kung magpalapit ka kay Kristo. Aside from that, wala din siya pakialam. Nagseparate na ganin siya sa creation, nagsala si Adan kag si Eva. Nagseparate na ganin siya, so ano pa pakialam niya sa aton? So amo na ang natabo, hindi nato, come Holy Spirit, I need you. Wag nasugo mo ang Dios, sino ka? Hindi na mo. Kay hindi ganin siya magpalapit sa imo, wala ka ganing Kristo. Amo na nga. So magpalapit siya sa mga may Kristo, ikaw kung iya templo, paano hindi siya magpalapit? So amo na ang baliktad na reverse nga answer na. Pero kung hindi ka magpati, mag-slide ka, patyon ka man niya. He is going to give your body to Satan for the destruction of the flesh. Ang balibaglo. Klaro man diya po na. So, inseparable man kita sa Diyos. Amen? So, at least sa banat, ang ikatlo, ako na, Yeshua, Jeremiah, hambal ka karon. Sa L kita, sa L. Pangalan sa Diyos sa plural. Sino ang kabantay sa gate sa langit? Michael, ang pangalan sa Diyos, L. Sino ang ipadala para yan sa aral ng Misaya? Si Gabriel, ang anghel. Ang yapon. Sino nagtudlo sa kingdom of God? Si kingdom of this world and the kingdom to come. Sino na? Si Daniel. Sino ang pinagtudlo sa glory of God? Kay every Jewish nga prophet, may meaning ila pangalan mo. So si Ezekiel is a prophet of the glory of the Lord. Si Daniel, a prophet of the kingdom of the Lord. May meaning ila sila. So si Ezekiel is a prophet of the glory of the Lord. Ano siya? Ezekiel, Hananiel, Mishael, Daniel, Samuel, Joel. Rangel. Hambal ka karon. Ako ang Misaya, manluwas sa kalimutan ng pangalan mo. Si Apollo Kibuloy. Wala ang nanan sa Diyos. So, dili sa aton, ari ang Ezekiel. Ezekiel. May L. So, careful ka sa imong sa imong testimony kay kadala na sa pangalan sa Dios. Dili kita sa Old Testament lang, gamay lang, summarize ka lang. Sino ang king na ginabanan gid sang Dios? Si David hindi. Sino ang king na hindi gid mo makopya ang iyang accomplishment? Si Hezekiah. Ano ang performance ni Hezekiah? Siya lang ang ginabanan sa Diyos nga ang Diyos nagpatay 185,000 soldiers ni sinya karibin one night. Nga, ara ang pangalan niya mo kay Hezekiah, mabahoyan siya. Wala man kay David. So amo na ang mga sikreto sa Diyos, wala na nabalaan, pero damo paginitani na pero hindi man gid kaya sa time. Ano lang, summarize ko lang, dili kita sa next na ano. Ang next nga lesson, ikilalanon na lang si Antichrist para lang, at least ang summarize. Si Antichrist, point of comparison lang, may kilala ka, nagbuwa na halin sa Bilibid, duha ang kaso niya, 50 years, nagbuwa na siya. Kahadlukan na ba? Kahadlukan gid. Pero, Dirata sa 71, 72, 73. Pero ang Biblia, nag-describe lang nga si Kristo nag-describe magit sa Matthew 24:22 nga si Antichrist hindi ginatao. Kay ang krimen gali nga ikomparata siya, point of comparison, ikomparata siya sa isa ka kriminal, si Antichrist po is guilty. Sige, sa proceed ma'am sa next niya. Amo na ang makita ta sa Daniel chapter 8, i-describe tatlo ka klase nga kings nga grabe gyud nga mag-persecute sa mga Hudyo. Una si Alexander the Great, gitagaan sila through Homer, ginimuan sila 1,000 plus ka mga gods and goddesses.
Each of those ginhimuan templo. Kaginsimba sang tao. Grabe no? Ang tao naghimo sang pangalan sang Dios nila kaghimuan templo kagisimba. Mga tuntubin ang tawag, mga fools. Okay. Sunod si Antiochus IV Epiphanes. Siya ang shadow of things, si Antichrist nga pauntakon gidra ang temple worship. So siya ginofiran lang niya pigs. Ang templo para magbuwa ang mga Hudyo ang to may reivindication sa Second Temple during sa Maccabees period. Okay, ang ikatlo si Antichrist. I-describe ka siya sa next slide lang sina. Ano siya? May ala galing siya 46 titles. It represents the nature of his personality as a criminal. Subaw daw, kung lantawon mo gali, wala ka pa kamit sang tao, tama? Siguro nakamit ka lagi kanin sa bilipid nga 3 ang kaso, tapos 70 years, 50 years. Pero wala po pa namit ang tao nga 46 times guilty sa halin sa bilipid. Amo na si Antichrist, si Little Horn, King of First Countenance, Willful King, Man of Sin, Lonely Swan. Pero kadamo yung description sa Old Testament, 33:13 sa New Testament. In other words, dakpon ka gali, you will be captured. That's the plan of the Antichrist, to capture everyone, especially ang mga Hudyo, kay gitawag mo na Jacob's trouble. Pero ang mga Christians, gitawag na itong 7 years tribulation, through the Great Tribulation, tawag may Ginoong Kristo. Pero wala naman tada. Di na naman, wala na kulo sa aton, wala effect. May effect lang na sa mga iba ang another Christ. Wala pa galing kita, no? Sa third name gali, summarize ko lang, sorry. Ang third name sa Diyos, ato sa Exodus 13 verse 14, ang unang Ayi, Asher, Ayi, I am that I am. So, hambal mo sa din, padala ako ni I am. Hambal na, wala, hindi naman kilala sa I am, balik siya sa Diyos, hambal niya. Sino mang ginang nagpadala? Hambalan mo, so po ni, I am the God of Abraham. Amo na to, nakilala na siya. Kay ang I am gali, that was the proper introduction of the name of the Messiah para pag-abot ni Kristo, makilala nila ang ngalan sa Diyos na nag-abot. Amo to, pag-abot ni Kristo, hambal niya, before Abraham was, I am. Nung ibuhat nila. Kuha sila ba ito kay hambal ni Kristo, pag-abot ni Kristo sa Israel, hambal niya, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the light of this world, I am the bread of life. Damo I am. Pero hambal niya, magbalik ako, I am the resurrection and the life. Maghari ako, balik maging second coming, I am the coming King of Kings and Lord of Lords. Amo na paghambal ni Kristo, I am, before Abraham was, I am. Nakakit ang Hudyo, kaya di sila magpati sa nag-abot na si I am. So, ang ikaapat na name is found in Malakay chapter 1 verse 11. Ano ang ginhambal rap? It's a direction, global direction. For from the rising of the sun, that's east, until the going down of the same, that's west, my name shall be great among the Gentiles. Okay, balik tayo. May gentle daw name ang Diyos, hambal ni Malakay, while the second temple was yet standing. May name gali ang Diyos sa Gentile. Diin ko nung mabalaan naton nga amo gina ang proper name sa Diyos, kay magguwa kuno halin sa east part of the world and west part of the world. So diretso tayo, fast forward. Time sa translation sa Bible, King James 1611. Ginhimuan nila printing press. Dinalin west. Ano ang pangalan? Jesus Christ. When you study sa course ng Bible, like mahimo ka Bible student, tudluan ikaw ang pangalan niya tuod Isa, pero wala na nagagawa karon ang Jesus na lang. Babae ang isa mo binabayi, daw Juana Maria. So binhimo sa mga scholars na Jesus or Jesus. Depende sa pagkabigkas mo, hindi man ta Greek. Pero wala na gingamit sa Dios. Hambal sa mga Germans ang ngalan niya Jesus. Ang gin-recognize lang sa Dios is ang Jesus Christ. Nga ang West, ang England, nag-share sa gospel, ang gamit nila Jesus Christ as the Savior of the world. Tama? Was gindala na naman, gindala sa colonies nila, gindala na naman sa Newfoundland, that's America, Massachusetts, Pennsylvania, amuna ang tawag sa una sa America, Newfoundland, before nahimo America. Ang America man, gindala, ginlapta sa ilang mga colonies. Gindala formally sa East, 1914 by the Thomasites. Before the Second World War, nag-conquer ang Amerika sa Pilipinas. Pero formally, nakuha ang kita nila 1914. So sila galin. So ginpadalahan ta mga missionaries ng Amerikano, mga retired na mga sundalo, pag nag-share sa gospel, nagtukod simbahan. So amo to ang formal na structure nga, ang gin-recognize gali nga land of offer, Pilipinas ina,
Isles of the Sea, damo nga isla sa isa ka isla, or the Isle of the Sea, Pilipinas ina. It is east